nakitig upang matutong magmahalan sa pag-ibig ng makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan sa iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Acab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siyang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 turo. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sinisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sangayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 turo at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga turo at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal, "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin.
Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ng sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y naligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. Lumapit-lapit kayo, wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niyang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya yon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy. Kinatay ang toro at ipinatok sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya. Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias. At binusan nila. Minsan pa, utos ni Elias. Makaitatlo pagkat ito ang inyong utos. Dinggin niyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Ay naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Paglilingkod. Hindi pagiging mas mataas o pagtingin niya sa sarili mas mataas siya sa iba. Ang taong dakila sa kaharian ng Diyos ay handang magpakababa at maglingkod sa lahat ng Diyos. Alam din naman natin, no, minsan ang aral at turo ng Diyos ay against popular opinion. Pero sa ating pagsasabuhay ng pananampalataya, it is not about statistics or popularity. It is about fidelity to Christ. Pagiging tapat sa utos ng Diyos. Pagiging tapat sa kanyang mga aral at turo. Sama-sama tayo naglalakbay at nagsisikap na ang aral at turo ni Jesus ay maisabuhay natin. Kaya sa isang Kristiyanong komunidad, hindi kanya-kanya, kundi sama-sama naglalakbay. Kaya nga tawag sa atin, komunidad eh. Na nangihina ang loob natin. Sa panahon na ang pananampalataya natin ay nangihina, sana sa kapwa Kristiyano tayo makakuha ng at hamon sa pagsunod at pagtalima sa utos ng Diyos. Nariyan ang kapwa Kristiyano natin na nagbibigay. Ipinangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa kanyang mga batas at sa mga sa kawan ng sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi
ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buhay ko, puso't kaluluwa. Di makaya na mapagkaloob. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
anak, sumasalangit sa mahinahon. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mamasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Dakilang pag-ibig saan man magmahal, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal na
para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan or Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating misa nobenaryo para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Luis Damas ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian hosting kapistahan. Pagkatapos ng Ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon